Hello mga kabeks! Welcome to another virtual tour and today nandito tayo sa Onuk Island. Tara, ipapakita ko sa inyo ang mga bago na mga bagay dito sa Onuk Island. Welcome to Balabac! So, andito tayo ngayon, umagang umaga. Papakita ko sa inyo mga bago. Ito, kung nakapunta na kayo ng Candaraman Island, may nakita kayong blue na malaking tangke sa Candaraman. Meron na din dito ngayon. So, yung last ko napunta sa Onuk Island nung March 2024, this year, wala pa yon. So, good job sila doon kasi dati 2 CR lang ang nagagamit sa pagliligo. So, imagine mo yung pila plus konti lang din yung timba nila. Siguro 2-3. So, imagine kung marami kayong gustong maligo, good luck naman. So, good job sila doon. Itong nakikita nyo ngayon, hindi ko to napansin eh. Siguro meron na, pero parang marami silang swing ngayon sa punong ito. Ang nakikita nyo ngayon ay ang glamping tent ng Onuk Island. I think this is the only glamping tent you can see and rent in the island. I don't know the rate, but if you do, kindly comment down below. Pero gusto ko ipakita yung loob kasi nung pumunta ako ng March, hindi pa ata to tapos eh. Wala pang laman sa loob nung pumunta kami dito ng March. So, imagine during the sweltering heat of the sun, late in the morning or tanghali or in the afternoon, hindi ko ma-imagine kung gaano dito kainit. But, since maraming electric fan, maybe it could ease the heat. Pero, di ba normally, may sa mga glamping tent, merong iba naglalagay ng aircon, ito wala. So, FYI. Kung kaya nyo yung init at okay kayo sa sa electric fan, so I think this would work for you. But the good thing is, paglabas mo ng tent, front beach na. Andiyan na agad yung dalampasigan sa harap mo, lalo na sa umaga. Ang ganda-ganda. Sayang hindi ako makapagpalipad ng drone dito kasi maingay. May nag-rent kahapon ng glamping tent. So, pag nag-drone ako sa harap mismo ng glamping tent, imagine mo yung ingay. What if natutulog sila or they're doing something? But it would have been a better spot to launch your drone and fly it away while capturing the island back. Okay, balik tayo sa loob. Nung pumunta ako last March, naka-tent accommodation din ako, pero dito ako banda, nag-tent nung March. Pero ngayon, doon ako sa bandang right side ng island nag-tent para makita ko yung sunrise. So, sa right side, makikita mo dun yung sunrise in the morning. Ang nakikita nyo ngayon is, ito yung unang CR ni Onuk Island. So, itong dalawa na nakikita nyo, palikuran yan. Sa gilid niya is liguan, dalawa din. Alam mo, ang problema dito sa mga CRs nila, hindi karamihan yung timba. So, either nagkukulang-kulang, kawawa ka pag hindi ka nakipag-unahan. So, pila ka. Pero yung CRs nila, bagong pintura yan. Hindi wala siyang pintura nung March. Ngayon, pininturahan na nila. So, good job. I like this spot. Hindi ko napuntahan yung part na to. Kaya, pupuntahan natin. Ito yung sinasabi kong right part ng island, ng Onuk Island. When you enter kasi the island, doon sa may boardwalk na mahaba na may mga stilts. So, on the right, yan yung itsura niya. Nung March, itong CR na to, patapos pa lang to, hindi pa siya operational, hindi pa siya nagagamit. Ngayon, tapos na siya, so pwede nyo na siyang gamitin. Mind you, wala yang tubig sa loob, so need nyong maghakot sa labas. Either tubig tabang or seawater. Pero naman siya, treated seawater, yung inalis yung mga asin kahit paano para lang pang wash off lang. Ayan.
punta tayo ng boardwalk, yung famous na boardwalk nila, yung pangalawang boardwalk na walang mga stilts. So dati, wala yung pole na yan, as in dire-diretso yan, wala yung sagabal na pole na yan. Yung purpose ata niyan is parang poste ng ilaw. Ewan ko bakit nila nilalagyan ng ilaw ngayon. Dati wala yan eh. Parang panira siya ng view na merong pole na ganyan. I don't know why. Punta tayo sa pinakabago nilang stilt or yung race kubo. So, ever since, 3 lang talaga yung kubo. Pagkakaalam ko ng mga later years, kahit sa mga video na pinapanood ko dati, itong nakikita nyo ngayon, bagong gawa ito. Wala to ng March. Kaya nagulat ako na, ay, may bagong stilt na naman. Though, good job naman, pero sana hindi na ganun kadami yung stilt na ilagay kasi ang ganda ng aesthetic ng boardwalk na to sa part na to eh. Pero maganda yung bagong tayong stilt na to kasi when you go inside, maganda din yung view niya. In fairness, tara pasukin natin. Papakita ko sa inyo anong itsura ng Onuk looking from this new built stilt. Ayan siya, 'di ba? Kita mo, bago pa yung mga nipa ba 'yan? Bago pa yung kahoy. Ayan, yan tinutukoy ko. Ang ganda ng view niya. Feeling ko mas maganda yung view dito pag hapon. Oh, that's so heaven. Ang ganda niya talaga. Okay. At this time of the day, anong oras nga ba ito? 9:00 ata. So, low tide, lumalabas yung sandbar sa gilid ng primary stilt or boardwalk. Tara, pasok tayo ulit sa isla. Nakayapak lang ako niyan habang naglalakad. So, good luck naman pag natusok. Pero, gusto ko maglakad na nakayapak kasi ang ganda ng sands ni Onuk, by the way. Para siyang Boracay talaga. Sobrang pino, sobrang puti. Ayan, yun yung tinutukoy ko. May pole na siya. Dati wala yan eh. Pero sa gabi, may ilaw yan. Ngayon, dati wala yung pole na yan. So, panira siya ng view actually. Sana kung gusto nila ng ilaw, pwedeng sa gilid ng boardwalk, lagyan nila ng Christmas lights o maliliit na lights para mailawan yung gilid ng boardwalk. Rather than gumawa ng ng pole na yan na may ilaw sa taas. Ito yung sands. Ayan. Low tide ngayon, kaya mahihirapan makapasok yung mga barko, yung mga bangka. Hindi sila makakapasok. So, minsan, kailangan munang magpa-sundo ng later than 10 o'clock in the morning kasi hindi nakakapasok yung bangka. Kung gusto nyo makaalis ng Onuk Island ng maaga, make sure na around 6 makaalis na kayo kasi bumababa yung tubig, naglo-low tide around 8 until 11. So, masa-stuck kayo ng ilang oras sa Onuk. Though, I don't have any problems being stuck in Onuk kasi sobrang ganda niya. So, if ever yung tour operator nyo chooses to stay on the island and wait for the bangkero at around 11 or 12, good for you kasi you have more than one day or nearly a day of enjoying Onuk Island kasi dadating ka dito sa Onuk na high tide din. That's around past 12 until 4 kasi kung ganitong low tide, hindi sila makakadaong dyan sa mga stilt. So, doon sila sa malayo makakadaong. So, lalakarin nyo from that far side of the Pampang until dyan sa stilt, which gaano ba kalayo? Around more than half a kilometer, I think. 400 to 500 meters.
Gano'n siya kalayo, gano'n kababaw yung Pampang during low tide. Kaya mabuting, antayin niyo munang mag-high tide bago umalis. 'Pag lumagpas na kayo ng 7:00 ng umaga. Kasi hindi rin naman kayo makakaalis anyway kasi low tide. Ayan, akyat tayo. Ang daming tao. Ayan. So, this is the main kubo, ginagawa 'tong kainan. This is the famous stairs, and then when you go up, you would see the wonderful beauty of Balabac, Onok Island. Ang ganda talaga ng Balabac 'no? Alam mo ang problema ko lang every time na bumabalik ako, maraming nagbabago. So, parang nasisira din yung beauty ng isla. Sana mapangalagaan, sana yung mga basura, please, please, please mga visitors, I implore you, be responsible of your waste. Huwag niyo pong itapon kahit saan-saan kasi minsan pag nagda-dive ako nakikita ko siya. Minsan yung mga plastic nasa seafloor siya. Kung hindi man siya maano sa Pampang, nandun siya sa seafloor. So, baka magiging Boracay siya eventually. So, that's it. So, yun yung mga bago ngayon sa Onok Island. I hope sa next time makabalik ako. I don't know when. It's still the same. My beloved island. One of my favorite island. Onok Island. Balabac Group of Islands. Palawan. The Philippines.